Engaged ako, late 20s, bunso sa tatlong magkakapatid. Lumaki kami na very close. Pero to be honest, sa amin magkakapatid, ako talaga yung naiwan sa bahay. Yung dalawang kapatid ko, parehong nasa malayo na. Isa, may sariling pamilya sa ibang bansa. Yung isa nasa Manila at madalang umuwi. Hindi ko sila sinisisi, buhay nila yon. Pero dahil doon, naging default na ako yung nandito para sa parents. Hindi naman ako walang choice. May trabaho ako, stable naman, at nandito rin kasi yung life ko. Kaso habang tumatagal, mas tumitindi yung expectation na ako yung sasalo sa lahat. Sa bills, sa check-ups, sa errands, sa mga biglaang problema. Kapag may masakit sa likod si mama, ako yung tinatawagan. Kapag may kailangang ayusin sa bahay, ako yung andyan. Kapag may family issue, ako yung mediator. Now, my fiancé, mahal ko siya. Matino siyang tao. May pangarap. At consistent siya. May opportunity siya abroad. And the plan is for me to move with him after our wedding. Dito bigla ang plano. Napag-usapan namin to for a long time. May timeline, may sacrifices. And I agreed kasi gusto ko rin. I want a life with him. Gusto ko ng sariling bahay na kami yung magdedesisyon. Gusto ko maranasan yung normal na mag-asawa, hindi yung laging hati ang oras at isip. Pero habang papalapit na yung date, mas lumalakas yung tension sa bahay. Parang may unspoken rule na kapag umalis ako, may kasalanan ako. Hindi sinasabi directly, pero ramdam ko. May mga side comments na sino na mag-aalaga sa amin? Or ay, syempre pag may asawa ka na, doon ka na. Minsan pa joke, minsan seryoso. Tapos kapag sinasagot ko na di ko naman kayo iiwan, biglang tahimik na lang. Gusto kong maging clear dito, hindi abusive yung parents ko. Hindi sila masamang tao. Mahal nila ako at alam ko na proud sila sa akin. They sacrifice a lot for us. Naghirap, nagtiis, nag-ipon para mapag-aral kami. Kaya rin siguro mabigat. Parang ang utang na loob ko, hindi ko alam kung kailan matatapos. Sa bahay, si Papa may mga health issues na hindi naman life-threatening today. Pero kailangan bantayan. Si Mama mabilis mapagod. Madalas sumakit ulo. Hindi naman sila bedridden. Nakakagalaw pa. Nakakapagluto. Nakakapunta sa simbahan. Nakakabonding sa kapitbahay. Pero may limit na. At ako yung nandito. Kapag may limit na. Yung fiancé ko, hindi siya yung tipo na nag-ultimatum. Hindi siya nagsasabi ng choose me or them. Pero realistic siya. Sinasabi niya, I love you, but we need to start our life. At kapag naririnig ko yon, naiintindihan ko, kasi totoo naman, hindi siya kontrabida. He's asking for a normal partnership. Ang problema, sa side ng parents ko, parang normal na sa pamilya na ang bunso ang may iwan, lalo na babae ako, hindi nila sinasabi ng ganun. Pero the expectation is there. Kapag may family reunion, laging buti si bunso nandito pa. Kapag may usapan sa kapitbahay, si bunso ang kasama namin. Parang identity ko na yon. At kapag binago ko, parang betrayal. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Tahimik ako kasi pagod ako sa work. Tapos biglang sinabi ni Mama, Anak, totoo ba talaga yung alis mo? Hindi siya galit. Parang takot. Sumagot ako, Opo. After ng kasal, doon na po kami magsisimula. Tapos tumingin si Papa sa plato niya.
Tapos sinabi niya, "So, iiwan mo na kami." Ang bigat nung iiwan. Hindi ko alam paano sasagutin nang hindi ako magmumukhang walang puso. Sabi ko, "Hindi po. Pwede naman po ako umuwi. Dadalawin ko po kayo." Pero habang sinasabi ko yun, alam kong kulang. Kasi hindi yun yung gusto nila. Ang gusto nila, nandito ako, present, one call away, one tricycle away. Tahimik si mama. Tapos sinabi niya, hindi naman kami humihingi ng malaking bagay. Ang gusto lang namin, may kasama kami. Tapos doon ako napaiyak kasi totoo yun. At paano mo sasabihin sa magulang mo na hindi mo kayang ibigay yung presence na gusto nila kasi gusto mo ring magkaroon ng sarili mong buhay. After that, nagkulong ako sa kwarto. I felt guilty. Pero I also felt trapped. Hindi ko masabi kung alin mas masakit. Yung idea na mawawala ako sa fiancé ko kasi hindi ako makaalis, or yung idea na masisira yung relationship ko sa parents ko kasi umalis ako. I tried talking to my sibling. Maayos naman sila kausap, pero halata yung distance. Yung isa, sabi niya, kung anong desisyon mo, susuportahan ka namin. Pero wala siyang concrete plan. Yung isa naman, I can send money for a helper if needed. Which sounds good. Pero iba yung actual care. Hindi mo maipapadala yung oras. At sa parents ko, ayaw nila ng helper. Ayoko ng ibang tao sa bahay. Hindi natin kilala. So balik sa akin, sinubukan ko ring i-open sa fiancé ko yung bigat. Sabi ko, I feel like if I leave, I'm abandoning them. Sabi niya, you're not abandoning them. You're building a family too. Tapos, tumahimik siya. Then he added, but I also need to know you're choosing us, not just visiting us when everyone else allows it. That hit me. Kasi minsan ganun yung pakiramdam ko. Parang ang relationship namin, laging nasa gilid lang. Laging after this family thing, after this emergency, after this obligation. He's patient, pero hindi infinite. And I don't want a marriage that starts with resentment. Nagtry ako maghanap ng compromise. Isa sa ideas ko, before moving, ayusin ko lahat. Set up regular checkups, emergency contacts, budget plan, and schedule lang mga kapatid ko kung kailan sila uuwi. I suggested na mag-rotate sila kahit once a year. Hindi para magbakasyon lang, pero para mag-take over for a few weeks. Para maramdaman din ng parents ko na hindi lang ako ang anak nila na present. Pero sa reality, ang hirap. May trabaho, may commitments. Another idea, dalhin ko sila abroad later. Pero ayaw nila. Sabi ni Papa, dito na kami tatanda. Sabi ni Mama, ayoko magsimula ulit doon. Wala akong kakilala. Naiintindihan ko. Hindi madali mag-adjust, lalo na sa edad nila. At ayoko rin silang pilitin na parang project. Minsan iniisip ko, bakit sa ating ganito? Bakit parang automatic na ang anak ang sasalo sa lahat? Alam ko, maraming families ang ganito, lalo na sa Pilipinas, where caregiving is usually within the family. We don't always have the same support systems na common sa ibang bansa. Pero kahit naiintindihan ko yung context, hindi ibig sabihin kaya ko buhatin lahat. I also ask myself kung bakit ako yung reliable one. Hindi naman ako special, pero dahil nandito ako, naging default. Parang every time na nag-yes ako, lumalalim yung expectation. At ngayon na may chance akong umalis, parang ang sama ko bigla.
May mga gabi na naisip ko, kung magstay ako, magiging okay ba ako? There will always be something. And I'm scared na one day, I'll wake up at 40, still in my childhood room, still planning my life around everyone else, and feeling angry at people I love. Ayoko maging ganun. Ayoko maging bitter daughter. Ayoko ring maging partner na laging may what if. Pero kapag iniisip ko naman na umalis ako, nai-imagine ko yung parents ko na mag-isa. Yung father ko na tahimik. Yung mother ko na anxious. Yung emergencies na malayo ako. Tapos yung guilt na hindi mo maiiwasan. Gusto ko ring maging honest. May takot ako na kapag umalis ako, magiging topic ako sa extended family. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ganun talaga ang environment. May mga titang magtatanong, bakit iniwan? May mga pinsang magsasabi, ako kasi, hindi ko kaya iwan parents ko. At kahit hindi ko sila gustong pakinggan, it gets inside your head. One day, sabi ko, mahal ko po kayo. Pero gusto ko rin po mag-asawa. Gusto ko rin po ng sariling pamilya. Paano po natin gagawin na hindi kayo mahihirapan? Akala ko magiging opening yun. Pero umiyak siya. Sabi niya, akala ko kasi ikaw yung kasama namin hanggang dulo. Tapos, sinabi niya yung line na sobrang simple pero grabe yung tama. Hindi na kasi kami bata. Hindi ko siya masagot kasi totoo. Time is real. Aging is real. At the same time, my life is also real. Hindi ko pwedeng i-pause yung sarili kong future para lang patunayan na mahal ko sila. Pero paano mo ipapaliwanag yun sa magulang na ang definition ng love ay presence and staying? Sa fiancé ko naman, I can see his side clearly. He left his comfort zone for his career. He built a stable path. He's offering a life with me, not just a ticket abroad. He keeps saying, I want us to grow together. And he's right to expect that marriage means we choose each other daily. Hindi pwedeng laging later. Ang pinakamahirap is feeling like anumang piliin ko may masasaktan. If I go, my parents will feel abandoned. If I stay, my fiancé will feel like he's always second. And in both cases, I'll be carrying guilt. I'm tired of guilt being the main emotion in my life. I also worry about the kind of wife I'll be if I carry this unresolved. Ayoko dalhin yung tension sa marriage namin. Ayoko rin dalhin yung disappointment sa parents ko. Gusto ko sana dumating sa point na kaya naming mag-usap without threats, without guilt lines, without after all we did for you. I want a mature conversation, but emotions are high on both sides. Right now, I'm trying to plan a final talk with my family. Kasama na rin siblings ko, kahit via call. Hindi para mag-away, para lang clear na hindi to iwan but a transition. I want to set expectations, like what I can do from abroad, what I can't do. Pero natatakot ako na kahit anong explanation, ang maririnig lang nila ay aalis ka. I'm posting here because I don't want to make decisions purely out of fear. I want to decide with a clear mind. Paano nyo hinandle yung ganitong situation? Lalo na kung ikaw yung anak na naiwan? How did you set boundaries without sounding cold? How did you reassure your parents without sacrificing your future? The end. Thank you for watching this video.
Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.